Baka gusto niyang malaman ang katotohanan, maging sampal pa sa mukha niya. So, ayan po mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat, Kuya Jens, and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para lagi po kayo updated sa ating mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rab. At pakisuportahan din po ang mga kasama sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon mga kalingap ay ito po meron po tayong gagawing mga reaction video mga kalingap dito po sa mga nakita po natin sa social media kung saan po mga kalingap ay meron po tayong mga nakitang medyo sabihin na natin mga kalingap hindi maganda. Hindi po maganda talaga mga kalingap dahil may mga ginawa di umano ay ayon sa mga post mga kalingap sa social media sa ating mga kasamahan, may mga parinig, may mga patama, may mga sinabi pang iba-iba mga kalingap. At titingnan din natin mga kalingap mamaya yung video mga kalingap nung mga bitak-bitak daw mga kalingap. At ating pag-uusapan yan mga kalingap at ating bibigyan ng paliwanag. So, unahin natin itong mga kalingap. Ito bumungad sa akin to agad mga kalingap social media. Ayan po nakita po ninyo mga kalingap. Ayan. Ito po ay post po ni Kasolidos. Kasolidos post. Ayan, kitang-kita naman po mga kalingap. Nakapost po yan ni Kasolido. So, ayan po mga kalingap. Meron pong caption. So, hindi ko lang babasahin yung caption kasi ang pangit naman ng pagkakatawag nun kay Kuya. So, di naman tayo nagto-tolerate mga kalingap na mga bansag o kantsaw o mga pangit na salita. So, ayan po, kayo na lang po magbasa mga kalingap. Kitang-kita naman po, sabi po dyan, pinaglaruan ang muka ni Kalingap Edu. Tapos, ang sabi daw, kapatid daw, nung dating Kalingap Angel ang gumawa. So, hindi natin alam kung totoo itong post na ito, hindi natin alam kung totoo yung caption, at hindi natin alam kung saan nanggaling itong picture na ito mga kalingap. Pero, ang masabi natin dito mga kalingap, unang-unang hindi maganda na pinaglalaruan sa social media yung mga muka. Ayan, pati yung mga comment, yung mga post, yung mga comment mga kalingap ng mga supporters ay halo-halo na rin po. So, hindi po maganda na paglaruan yung mga ganyang klaseng larawan at lalagyan ng kung ano-ano. Ito, marami pang post. Kung isa-isayin natin itong mga kalingap, hindi tayo matatapos agad dito mga kalingap. Ayan. So, masabi natin mga kalingap, kung totoo man po iyan, yung post na yan, nitong ni Kasolido, ay sana ay i-delete na kasi hindi maganda na naka-expose din po yung mukha ng ating kaibigan na Kalingap Edu. Sa social media na ganyan po yung itsura. At kung talagang sila, kung yung pinaparatangan po niya dyan mga kalingap, yung talagang may gawa, hindi po maganda. Hindi po maganda. Lalong-lalo na may mga pinagsamahan, nakatulong sa kanila, at ang laking bagay po mga kalingap nang nagawa po ng ating kaibigan na Kalingap Edu sa kanila noong mga panahon na kailangan nila ng tulong. So, hindi po maganda yung ganyan mga kalingap. So, sana kung totoo yan ganyan, yung balitang yan, sana ay maalis na yan, mawala na yung ganyan mga edit photo o kung ano man, kung sinulatan man o ginawa ng ganyan, sana maitama itong mga gitong klaseng pagkakamali. Po? So, ayan po yung isa mga kalingap. And pangalawa, ibibigyan din natin ng reaction. Ito naman pong post naman ito niya to, Marilyn to. So, shared post po ito ng Marilyn. So, pakinggan po natin mga kalingap. Wait lang, pakinggan natin. Baka gusto niyang malaman ang katotohanan, maging sampal pa sa mukha niya. Sino kaya pinano niya dito, guys? Pinaparinggan ni dito, ni Doc Lab. Fake daw yung bitak. Ay, naku. Okay. Ay, sa bitak pala to. Ang bihira. Wala kang makakalapit ulit. Ayan guys, pakinggan nyo guys Tin ko, Walang makakalapit. Wala daw makakalapit guys. 500 meters away, wala makakalapit Merong 500 meters away na distansya bawal daw makalapit. sa bahay ni Beyonce. Nung pa kayo, di ka makaintindi. Ang bihira yun. yari guys, may
Distansya pala guys, bawal pala lumapit dun guys. 500 meters away, wala makakalapit sa bahay ni Beyonce. Dahil may May 500 meters. barangay protection order, sabihin Barangay protection order daw po mga kalingap. So, meron na palang ano guys, meron palang boundary guys, ano, sa bahay po nila dating Kalingap Angel, bawal pong lumapit. 500 meters away, ayon kay Doc Lab. nyo doon. Ay, naku po. Bira yan guys. So, yan, patas itong huli, ito na lang huli. Ito na lang, bigyan natin to ng, ano, panoorin natin ng konti mga kalingap. Mga kagwapa o biyak ko. Wala na. Na ito yung pinakita yung ano guys, pinakita dito yung mga bitak dun sa bahay. Oo. Wala na talaga to. Ayun o. Meron akong comment dyan mga kalingap. Binabasa rin ako sa mga comments mga kalingap. Ano, na good point ng mga nanonood. Good comment ng mga nanonood na reasonable yung comment ng mga viewers na sinabi nila tungkol sa ganyang pangyayari. Delikado na ito. Oo. Oo, hanggang Yan mga kalingap. So yung good point mga kalingap na sinabi ng mga viewers dyan, ano tungkol po dyan sa mga bitak na yan mga kalingap. Tandaan natin na nung hindi nagkalindol, hindi pa naglilindol kasi sabi nga nila dahil yan sa lindol kaya nagkaroon ng bitak-bitak. So linawin natin mga kalingap na nung hindi pa nagkakalindol, wala po yung mga bitak-bitak na yan. So ibig sabihin okay po yung bahay nung hindi pa nagkakalindol, hindi pa nila naramdaman yung lindol dun sa lugar. Hindi okay pa yung bahay. Wala natin kalimutan na okay yan nung hindi pa nagkakalindol. And nung nagkalindol, which is natural disaster or natural calamity, natural disaster po, yung lindol, hindi makakontrol, ay tsaka lang lumabas yung mga bitak-bitak. So, ibig sabihin, yung bitak na po na yan, mga kalingap, sa pader, ay hindi dahil sa sinasabi ng iba, na substandard yung pagkakagawa. So, yan po ay epekto nung lindol itself. Nung lindol itself, mga kalingap. And lahat mga kalingap, nagkakaroon ng mga ganyan kapag nakaka-experience po ng lindol, mga kalingap. So, hindi pwedeng isisi sa natural isisi sa substandard daw yung pagkakagawa or isisi daw sa kung ano pang sinasabi mga kalingap. So, yan po ay sabi na nga rin nila dahil sa lindol, dahil yan sa lindol. At sabi rin nga ng ibang mga nagko-comment, nag-agree yung ibang mga nagko-comment na ang mga pader kapag sa palitada, madalas talaga nagbibitak-bitak. Pero kung ang bitak-bitak nito mga kalingap ay malalim, sabi nga natin dun sa nakaraan nating vlog, mas maganda na iyan po ay ipatingnan sa mga structural o kaya sa civil engineer para mas makasigurado po na hindi po delikado yung lugar. Kasi kung talagang delikado na po yung lugar na yan at malalim po yung pagkabitak-bitak dahil sa lindol, ina-advise na po natin. Kahit tayo po, pwede tayong mag-advise. Kung sakaling malalim na yung bitak-bitak, lagpasan, tagusan, talagang nakikita nilang delikado na talaga, we can advise na huwag na muna silang tumira sa bahay na yan kung ganyan na delikado talaga. And lalo na kapag inaprobahan na ng mag-i-inspection, mag-check na engineer na ito po bahay ay delikado na po dahil sa bitak na dulot ng lindol. So, pwede nang iwan yan mga kalingap kasi kaysa i-compromise yung buhay, di ba? So, yun lang po mga kalingap ngayong umaga. Yan muna po yung ating reaction video. And abangan nyo pa po yung iba nating mga reaction video mga kalingap kasi may mga naririnig pa akong ibang nangyayari. May mga sinasabi daw po sa mga kalingap. May mga sumbatan daw ata na nangyayari. So, may abangan nyo po mga kalingap, iba pa natin mga reaction video. So, yun lamang po. Maraming po salamat. God bless. Jesus loves you. Bye-bye.